sabi sa Romans 8:31, this is the message of Christmas. What shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Kung ang Diyos ay sa atin, sino ang lalaban sa atin? Kakampi mo si Lord. Meron ka ba dapat katakutan? Kasama mo ang Panginoon? At sinabi po sa verse 32, since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, ano daw sabi? Won't He also give us everything else? Meron bang hindi kayang ibigay ang Panginoon? Meron bang hindi kayang gawin ang Panginoon? Kung may hinihingi ka, meron bang hindi kayang ibigay si Lord? Kung ibinigay na niya ang pinakamahalaga sa Kanya, ang Kanyang kaisa-isang anak para sa iyo at sa akin, ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Amen? The message of Christmas is talking about how God is for us. Ang Diyos ay sa atin, hindi siya laban sa atin. Hindi mo kalaban si Lord. Sabi mo sa tabi mo, hindi tayo magkalaban. At higit sa lahat, kakampi natin ang Diyos. Amen? Hindi mo lang kakampi si Lord, mahal ka niya. At sinasabi po dyan sa verse na yan, God wants to take care of you. Gusto kang alagaan ng Panginoon. He wants to take care of you. Psalms 56 verse 3. Sabi po ni David, but in the day that I am afraid, sa mga oras na ako'y natatakot, hindi natin maiiwasan, may mga oras talaga na matatakot tayo, pero may sinabi si David, sa mga oras na natatakot tayo, I lay all my fears. Kanino daw? Before you, Lord. Lord, I lay all my fears before you and trust you with all of my heart. Verse 4, what harm could a man bring to me? With God on my side, I will not be afraid of what comes. The roaring praises of God fill my heart, and I will always triumph as I trust His promises. Amen? Sa mga oras na nagkakaroon ka ng takot, sa lang gagawin mo, lumapit ka kay Lord at ibigay mo sa Kanya yung iyong kinatatakutan. Lord, natatakot ako dito. Lord, binibigay ko sa iyo ito. Sinusurrender ko po itong bagay na ito sa iyo. Sinusurrender ko ito sa iyo. And I do believe once you surrender everything to God, siya ang bahala at ipapakita niya kung gaano siya kakapangyarihan sa iyong buhay. Palapakan mo si Lord. Wala kang dapat ikatakot dahil ang Diyos mo ay kasama mo at hindi bagay sa iyo maging matatakutin. Amen? Hindi bagay sa iyo maging matatakutin. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa dahil ito pala message of Christmas is not just Jesus just came on earth to save us, kundi ito pala yung nagsisilbing symbolism na wala tayo dapat katakutan. Number 2, what is the message of Christmas? Luke 2 verse 10, but the angel said to him, do not be afraid. I will bring good news that will cause great joy. Christmas is a message of good news that will cause great joy. Nung po binabasa ko ito, sabi ko, Lord, ang daming revelation na binibigay mo dahil dito sa verse na ito. Luke 2:10 to 11. Just this verse, sabi ko, Lord, ang daming binibigay. Christmas is a message of good news that will cause, ano daw? Great joy. Sino po ditong masayang-masaya? One time, ako po ay, nung kami po ay mga youth, ako po ay naghahandle ng bataan sa J1 Rosario. And ang sabi ng iba, ayoko maging Christian dahil parang ang lungkot. Ang lungkot daw. Sabi ko, bakit naman? Kasi ang dami mong isusuko kay Lord. Yung mga bagay na yung mga bagay na ginagawa ko na normal, parang isusuko ko na dahil hindi kalooban ni Lord. Then I realized, most of the people, ang iniisip nila, kapag ka na kay Christ ka, malulungkot ka. No, hindi po. Kapag ka lumapit ka sa Panginoon, binibigyan ka niya ng tunay na kaligayahan. Ano po, ang alam kasi natin, ang kaligayahan is only temporary. All of the things here on earth,
will give you just temporary pleasure. Lahat po ng bagay dito sa mundo, sasaya ka, may bago kang damit, may bago kang sasakyan, sasaya ka, pero panandalian lang. Pero kapag ka kay Lord mo ibinigay ang iyong trust, ang iyong hope, ang iyong life, kapatid, I want to tell you, hindi ka nagkamali nang binigyan mo ng iyong buhay. Dahil binibigyan ka niya ng tunay na kaligayahan. Amen? Christmas is a message of good news that will cause great joy. Hindi lahat ng good news will cause great joy. Who among you believe? Hindi lahat ng good news will cause you great joy. Pero ang pagdating ng Panginoong Hesus will cause you great joy. At hindi bagay sa Christian ang malungkutin. Yung isa, matatakutin. Ngayon naman, malungkutin. Uy, ka lagi malungkot. Lagi na si bangot. Ganda-ganda ng buhay eh. Alam niyo, maganda ang plano ng Panginoon. Ilang araw pa bago matapos ang 2024? Ilang araw pa? 9 days? May gagawin pang himala ang Panginoon in that 9 days. May gagawin pang himala si Lord. When we understand the meaning of Christmas, it will cause us to have a great joy. What is the good news that will cause us to have a great joy? Number 1 is to know the gospel of Jesus Christ. Christmas God wants us to tell us, hey, I have a gospel. Anong gospel ni Lord? Sabi po sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the good news about Christ. It is the power of God, ano daw? At work, saving everyone who believes, the Jew first, and also Gentile. Ano po ba ang gospel? The meaning of Christmas is the gospel of Jesus Christ. That we are all hopeless. Lahat po tayo ay nagkasala. Walang nakaabot sa kabanalan ng Diyos. Ano ngayon, Pastor, kung walang nakaabot sa kabanalan ng Diyos? Sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat tayo, pag sinabi sa Bible na kamatayan, we are all hopeless. Ang kamatayan po na sinasabi doon, ang pupuntahan natin, kapag natapos ang buhay natin dito, ay lugar kung saan wala ang Diyos. That's what we called hell. We do believe in hell. Amen? We do believe in hell. We deserve to go to hell. Yan po ang meaning ng Christmas. We deserve to go to hell and we are all hopeless. But Jesus sacrificed Himself to save us. It gives us hope. Sabi natin hope. Nagkaroon ka ng pag-asa. Dati wala tayong pag-asa. Ngayon bigla tayong nagkaroon ng pag-asa. Kaya po sa ating mga Kristiyano, hindi dapat tayong malungkot. Hindi ka dapat malungkot. Bakit kayo kinalulungkot? Di ka papunta ng langit. Amen? Lungkot na lungkot. Kawawa naman ako. Kawawa naman. Hindi ka kawawa, kapatid. May nagmamahal sa'yo. May nagmamahal sa'yo. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Woo! This is the meaning of Christmas. It is the gospel of Jesus Christ. We are all hopeless. We deserve to go to hell because of our sins, but Jesus sacrificed Himself for us to save us. Amen? Romans 5 verse 8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still, nung ikaw ay nagkakasala, maybe, ngayon, iniisip mo sa iyong sarili, Pastor, ako'y lubog sa kasalanan. Hindi mo ako kilala. Well, mahal ka pa rin ni Lord. At hindi siya susuko sa iyo, kapatid. At na dumating ang time, isuko mo ang iyong buhay sa Kanya at sabi mo, Lord, Ikaw lang talaga ang kailangan ko. Ang dami ko na sinubukan. Sinubukan ko ng iba't ibang mga bisyo. Pero Lord, walang nakasatisfy sa akin. Malungkot pa rin ako. Why? Kasi ang kailangan mo lang, kapatid, walang iba kundi si Jesus. Si Jesus lang ang makakapuno doon sa puso mo. Deep inside our hearts, meron diyang isang vacuum na hindi mo alam bakit kulang pa rin. Meron ka namang magandang sasakyan. Ganda naman ang asawa mo.
Ganda naman ang trabaho mo. Laki din ang kita mo. Sana all. But then, iniisip mo, bakit ganun? Parang kulang pa rin. Bili ka ng bili ng mga bagay. Akala mo doon ka sasaya. Pero kulang pa rin. I'm not telling na bawal bumili ng bagay. That's okay. Pero I want to tell you, hindi yan ang bagay na makakapuno sa iyo at makakasatisfy sa iyo. Ang makakasatisfy sa iyo, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Hindi totoo na lumayo ang Diyos kapag ka nagkakasala ka. Ang totoo, nandyan pa din ang Diyos. Kasi kung lalayo si Lord, paano ka na? Paano na tayo? Amen? Ang totoong lumayo ay ikaw. Pero si Lord, nandiyan pa rin at pwede kang bumalik sa Kanya. Amen? Sino dito ang blessed na blessed at sinasabi niya, Lord, gusto kong makasama ka lagi. Ano yung pinag-usapan natin last week is all about Emmanuel. Ano po? Emmanuel means God is with us. Ang Diyos hindi tayo iniiwan at hindi tayo pababayaan. Nandyan palagi ang Panginoong Hesus at mahal na mahal tayo. Amen? Amen? He is patiently waiting na dumating ang time na ma-realize mo na siya lang ang kailangan mo. Christ is the reason for this season. And you are also reason for it because God loves you. Pag minsan iniisip lang natin, Christ is the reason for this season. Pero alam nyo, ang totoo, you are also the reason why Jesus came here on earth. Dahil mahal ka niya. Dahil mahal ka niya, kapatid. Galatians 1 verse 4, Jesus gave His life for our sins. Come on. Just as God our Father planned in order to rescue us from this evil world in which we live. God wants to rescue us. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. God wants to give you a hope. Number 2, what is the good news that will cause us to have a great joy? Ito po yung number 2. Whatever God promised, He will do it. Kapatid, maging masaya ka na, mag-celebrate ka na. Why? Because there is a Christmas. Ano ba sinabi sa Matthew 1:22? So the Lord's promise came true. The Lord's promise came true just as the prophet had said. Ito po si Prophet Isaiah. Verse 23, a virgin will have a baby boy and he will be called Emmanuel, which means God is with us. After Joseph woke up, he and Mary were soon married, as the Lord's angel had told him to do. Verse 25, but they did not sleep together before her baby was born. Then Joseph named him Jesus. The good news that will cause us to have a great joy, whatever God promised, He will do it. Kung anong sinabi ng Panginoon, noon, ang pinangako lang ng Diyos, darating ang tagapagligtas at ginawa yun ng Panginoon. Kung ang pangako ng Diyos ay tinupad niya noon, lahat ng sinabi niya ay dapat nating paniwalaan dahil tutuparin niya rin yun. Uulitin ko po ha. Kung ang pangako ng Diyos sa pagdating ni Jesus ay tinupad niya, lahat ng sinabi niya ay pwede natin paniwalaan dahil tutuparin niya rin yun. Why sinabi ng Panginoon, darating ang Mesiyas. Ang pangalan niya ay Emmanuel, God is with you, Jesus. At tinupad yun ng Panginoon. Come on. Kapatid, kung meron kang pinangahawakang pangako ni Lord, umanda ka na, tutuparin yun ng Panginoon. Palakpakan mo si Lord. Ang iba sa inyo, nakareceive na ng mga pangako ng Diyos. Nakakatuwa nga si Sister Sarah din, si Pastor Rap. Mga may pinanghahawakan salita ni Lord, Lord, ito pinanghahawakan namin. At ngayon, naganap na. Sa biyaya ng Panginoon. May sasabihin ako sa inyo, Christmas, it is not just about God's promise that was fulfilled when Jesus came on earth to save us, but also assurance that He will come back again to take us to heaven. Woo! Kapatid,
Ang Christmas is also assurance. Sinasabi sa Christmas, I assure you kapatid, ang sinabi ng Panginoong Hesus, ano bang sinabi ni Lord? Babalik akong muli. Whatever God promised, He will do it. Whatever God promised, He will do it. Ano bang sinabi ni Jesus? I will come back again. John 14:3, Jesus said, when everything is ready, I will come back again and get you, so that you will always be with me where I am. Ayan po ang gusto ng Panginoon. Alam niyo po sa langit, wala na dong hirap, wala nang lungkot, wala nang sakit. Doon po ay masaya lahat ng tao. At doon po ang destination natin. Yun po ang gusto ng Panginoon. Excited ba kayo? And that is the meaning of Christmas. Hindi lang yung dumating ang Panginoong Hesus, kundi kung anong sinabi niya, I will come back again. Paniwalaan mo yung kapatid. Christmas is a message of good news that will cause great joy. Kung among you right now, nagkakaroon ka ng pag-asa. Amen? That will cause great joy. Number 3, lastly. Christmas is a message for every people, or for everyone, or for all the people. Christmas is a message for everyone. Luke 2 verse 10, but the angel said to him, do not be afraid. I will bring you good news that will cause great joy for all the people. Hindi lang pala ito. Ang Christmas pala ay hindi lang para sa atin, para sa lahat po ito, kapatid. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos, God's love is not exclusive, but inclusive. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagtatangi. Hindi ito eksklusibo para sa iyo. Ito po ay inclusive para sa lahat. John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang para sa mabubuting tao. Not only to the good people, God's love is not only for the people in Asia, not only in the people in Africa, not only in the people in America, Canada. God's love is for all. Sabihin natin all. Para sa lahat. God loves the world. Lahat ng tao dito sa mundo ay mahal ng Diyos. Who among you, alam nyo ang population ng mundo right now? Ang population po ng mundo right now, this 2024, is 8.2 billion. Napakadami pong tao dito sa mundong ito. 8.2 human beings. At guess what? Doon sa 8.2 billion, lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Doon sa 8.2 kabilang ikaw at ako, lahat tayo, mahal tayo ng Panginoon. God has never made a person He didn't love. Kaya yung katrabaho mo, yung boss mo, yung kamag-anak mo, mahal yan ni Lord. Psalms 145 verse 9. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. The Lord. Wow, tigil muna tayo. He showers compassion on all. Sino po ditong creation ni Lord? Taas ang kamay. Amen. Mahal ka ni Lord, kapatid. Pati yung mga nasa online, mahal po kayo ng Panginoon. The Lord is good to everyone and He showers compassion on all His creation. Verse 10, all of your works will thank you, Lord, and your faithful followers will praise you. Wow, ang sarap isipin, ang sarap, yung bang dati puno ka ng takot, puno ka ng pangamba, akala mo hindi ka mahal ng Panginoon, pero ngayon naunawaan mo, mahal pala ako ng Panginoon. Mahal pala ako ng Diyos. Akala ng iba, galit sa kanila ang Diyos. Alam niyo po, isang dahilan why Jesus came here on earth, para ipakilala, ito po ang Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, mapagbiyaya, and also,
ang Diyos gusto kang baguhin araw-araw. Amen? Amen? God's love is for all His creation. Lahat ay minahal, kinaawaan, at kinahabagan ng Diyos. After knowing the message of Christmas, this three message, after knowing this, what is our response? Anong response natin? Because magkukulang po ako kung wala tayong response. It's only just an information to you, but no transformation. What is our response? Our response is to worship Him. And what is worship? Worship is our response to who God is. Worship is our response on what He has done, what He is doing, and what He will do. That is our worship. Our response here, Lord, dahil minahal mo ako, pupurihin kita. And I'm not just talking about worship, just singing song here. Singing songs like kanina. Kumakanta tayo. Worship is more than a song. Worship is your decision every day that you are choosing God. You are choosing God. Lord, alam ko pinili mo ako. Pero it's another thing na pipiliin mo ang Diyos. Sino dito gustong piliin si Lord? Alam niyo po, sa bawat pagpili mo sa Panginoon, sinasabi mo, Lord, mas mahal kita kaysa sa mga bagay dito sa mundong ito. Kaya kapag may dumating na natukso, kasalanan, kapag sinabi mong no, that means, Lord, mas mahal kita kaysa dito sa tuksong ito, sa kasalanan na ito. This coming Christmas, madaming mga tukso. Ano ba sinasabing tukso dyan, Pastor? Iba't iba po. Pwedeng may mga kaibigan kang magyayaya sa at sasabihin sa iyo, gawin natin to. At alam mo naman na hindi kalooban ni Lord. It's time to say no. At sa pagsasabi mo ng say no, you're telling God, Lord, mas mahal kita. Lord, mas mahal kita. Ano pang tukso? Ngayon po, andali talaga. Lalo na pag mag-a-add to cart ka. Yung isa sa mga tukso ngayon na pangkaraniwan, yung bili ka ng bili. Right? Na hindi mo na namamalayan, parang ubos na pala yung aking budget. Right? And God is telling us, hey, you need to be a good steward of everything. Maging good steward. Unahin ang para kay Lord. Unahin ang para kay Lord. Unahin ang ano ba ang para kay Lord? Ang tithes. Ang una ay kay Lord. Alam niyo po, ang tithes, yan po ay binibigay kay Lord na una. Kaya po sinabing tithes. Kapag po hinuhuli natin ang tithes, we give God tip. Di ba pagka kumain tayo, ano binibigay natin sa nag-serve sa atin? Tip. Hindi tayo po ganon. Ang tithes po, why we're gonna give tithes? Because we love God. Lord, we're giving our tithes because we prioritize you. Lord, I don't want to give tip. I don't want to give tip. Because yung tip, yun yung parang pag sa huli na yun. Yun bang pinagsilbihan ka? No. Ang tithes, Lord, sinabi mo sa iyong salita, subukin ka namin dito. At Lord, sinusubo kita. Kung meron kang binigay para kay Lord, mas matindi magbigay si Lord ng pabalik. Kaya never mong iisipin, ay, sayang. No, hindi sayang ang pagbibigay sa Panginoon. Actually, hindi lang natin binibigay yan eh. We bring it. Because, why we bring it? Kasi hindi atin yan. We bring it. You give because you give na hindi sa iyo. Ang sabi po sa Bible, you bring your tithes because it belongs to the Lord. Yan po ay sa Panginoon. Pastor, ano ba yan? Baka naman napapunta tayo dyan. Yan po. Alam niyo po, ang kaya ko lang sabihin is magpaalala po sa bawat isa sa atin. Alam ko yung iba sa inyo meron na dito mga testimonies. But I will not force you. I'm just here to remind you, God wants to bless you through tithes and offering. But it's up to you. It's still up to you if you want to be blessed.
I'm just here to remind you, I will never force you na magbigay. Kasi kahit hindi ka magbigay, pupunta ka ng langit. Pero ngayon, sinabi sa Bible, kung gusto mo mapagpala, sabi sa Bible, just give your tithes, bring your tithes. And I do believe matindi ang gagawin ng Panginoon. Amen? Amen? Worship Jesus. Worship Jesus. Ang sabi po sa verse, Luke 2 verse 11, ituloy natin, Luke 2 verse 11, today in the town of David, which is Bethlehem, a Savior has been born to you. He is the Messiah and the Lord. Paano natin i-worship ang Panginoon? Tatlo po ang sinabi dyan. Worship Jesus as your Savior. Anong ibig sabihin ng Savior? Savior means the one who saves you from danger. Anong sunod na sinabi? He is the Messiah. Sabi natin Messiah. Worship Jesus, not only Savior, but also a Messiah. What is the meaning of Messiah? Messiah means the one or the anointed king. Yan po ang ibig sabihin ng Messiah. Hindi mo lang siya tagapagligtas, kundi siya ang hari mo. Ang iba iniisip nila si Jesus is just a Savior. No, He is not just a Savior. He is a Savior and also a King. We must respect Jesus. Jesus deserves to be respected. Amen? Kaya kapag may gagawin ka, Lord, napapapurihan ka ba dito sa gagawin kong to? Panginoon, ikaw ang hari ko na. Hindi lang kita tagapagligtas, ikaw din ay hari ko. And lastly, sinabi dito, He is the Lord. Sabi natin, Lord. Anong ibig sabihin ng Lord? Lord means someone having power, authority, or influence. A master or ruler. Hindi mo lang Savior si Jesus, siya ay King mo rin, at siya ang authority and merong power over you. Sinasabi mo, Lord, ikaw na may authority sa buhay ko. Yan po ang sinasabi sa Bible. Hindi lang po ako nagsabi niyan. How we will worship God. Worship Him as a Savior, as a Messiah, as a Lord. Can I hear an amen? Bago tayo magtapos, I want to remind you, every day, learn to celebrate Christmas. Learn to celebrate Christmas. I want to invite you to stand up, please. Learn to celebrate Christmas. Sino po dito may nakuha? Alam nyo, napakabilis lang nito, pero I do believe marami tayong natanggap. Amen? Amen? And right now, we're gonna worship God. Tayo po ay aawit sa Panginoon. At habang inaawit natin yung song na ito, alalahanin natin, Lord, Ikaw ang aking Savior, Ikaw ang aking Messiah, Ikaw ang aking Lord, Ikaw ang aking Diyos. But before anything else, pwede bang lahat po kayo pumikit? Just put your right hand into your chest. I will invite you. I want to invite you in a short prayer. Just talk to God right now. Alam niyo po, nangungusap ang Panginoon kanina pa sa inyo ang buhay. Just tell these words. Sabihin mo, God. Sabihin mo, God, I come to you. I admit that I am a sinner and lost. I am broken. Jesus, I open my heart. I accept you as my Savior, my Messiah, my Lord. Jesus, change me and use me for your glory. Ako na lang mananalangin, Father God. Narinig mo ang iyong mga anak. Lord, they admit na sila ay kulang. Sila ay broken nang wala po kayo. And Lord, we thank you. Jesus, we thank you. We thank you, Jesus.
Lord, inaalala namin na may isang Jesus na bumaba dito sa lupa upang kami ay iligtas sa aming kasalanan. May isang Jesus na bumaba dito sa lupa at siya'y muling babalik para sa amin. Lord, I am praying, Panginoon, sa bawat isa po sa amin nandito, you will reveal yourself more and more. Lord, hindi ko po hawak ang buhay ng bawat isa dito, pero Lord, kayo ang may hawak ng buhay nila. And I'm praying, Panginoon, kausapin mo sila sa iba't ibang paraan. Kausapin mo sila in Jesus' name. And I also pray, Panginoon, that you will bless each and every person here right now. Whatever, Panginoon, na kanilang hinihintay, Panginoon. Katulad, Lord, ng ginawa mo noon, kayo po ay nangako na may isang Jesus na darating at si Jesus ay dumating. Lord, tinupad mo ang iyong pangako. I do believe kung ano man ang mga pangako mo sa bawat isa sa amin na nandito, ay matutupad din, Panginoon, dahil ikaw ang may sabi nito, oh God. In Jesus' name. In Jesus' name. And I also rebuke all of the works of the enemies sa aming mga buhay. Salamat, oh God. Salamat, oh God. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on, let's just worship our God. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made his heart adore you. Hope of a life spent with you. See, here I am. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Come on, worship Him. You're altogether lovely, altogether worthy.